Samantala, sa punto pong ito'y makakausap naman natin si Attorney Moises Tamayo, ang hepe ng NBI Western Mindanao Regional Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Connie, at sa mga nakikinig po. Opo. Meron na ho ba tayong update, sir, sa investigasyon ninyo sa pagsabog po sa hulo? Ganon din naman pa so far yung kaya kong ibigay, yung naibigay ko kahapon dun sa field reporter niya na si Emil Sumangil, ano? Meron kami nakuha statement na meron silang nakitang babae pumasok daw na naka-backpack. So, ngayon, yun hanggang ngayon, andun pa rin tayo. Kasi ang sinasabi nga ho, may mga nakitang buhok, hindi ba? At maaaring sa suicide bomber di umano yun, ano? Pero do we have talaga ho yung kapasidad para matukoy talaga natin na suicide bombing, ano? Yung nangyari po sa cathedral? So ngayon, hindi namin, it is highly probable but not confirmatory kasi all the declaration will have to pass doon sa special task group na composed ng Task Force Sulu, itong ARMM Regional Office, itong NBI at saka yung special task group na PRINI. So, we cannot categorically say na ganon nga. Suicide bombing, but we're still investigating. Nag-iimbestiga pa po kami. Opo. Kasi parang napakahirap talagang ma-identify unang-una, no? Dahil it could be anyone's body part or hair, hindi ba? Siguro yun, doon ko lang naiisip kung gaano kahirap po ito, no? Na masabi talaga na nanggaling yun sa isang tao at kung yun nga konektado sa suicide bombing. Kung sakali, sir, ano ba yung implikasyon kapag nakumpirma nga na suicide bombing ang pangyayaring ito? So, ano ang implikasyon? So, we have to reassess yung security preparation natin dyan. Kung ako ang tatanungin, re-reassess natin yung security preparation dyan kasi we have to issue some statement dito sa mga troops natin na kasama sa pagsisecure ng area para hindi na masundan itong pangyayaring ito. Pero sa atin pong pagkakaalam, hindi ho ito ang una kasi na sinasabing suicide bombing kung sakasakali, ano? Dahil meron na rin ho nangyari daw nito. Pero foreigner, hindi pa ho mga Pilipino, tama ho ba? So, meron nangyari po yan, doon sa isang area namin sa Lamitan, Basilan, wherein ang tinutukoy ng ating mga kasamahan, na mga counterparts, ay parang Moroccan national. So, hindi siya Pinoy. Opo. Kasi, ang basis kasi natin hanggang ngayon, wala pa sa psychological makeup ng isang Pinoy na mag-suicide bombing. Kaya itong mga foreigner ang pumapasok sa isip namin dahil in history, wala pang Pinoy. Opo. Sana manatiling ganun na, sir. I mean to say, ito hong mga sinasabi rin na balita, no, na may mga ilang nakapasok daw na na-monitor kayo ng mga foreign nationals at nagtungo po dyan. May update po ba tayo doon? Meron akong nasagap na report pero I'm not competent to disclose that kasi nasa NICA yan eh. Sila yung nagde-disseminate lang sa amin ng mga ganyang impormasyon. So far, sir, wala naman po tayong natatanggap na kahit na ano pa mang ibang pagbabanta sa area po na yan? So far, wala. At hinigpitan natin ang seguridad dito sa tulong ng Joint Task Force Sulu, sa pangunguna ni General Pabayo, at saka itong mga pulis natin at iba nating mga army naka-alert. Heightened alert tayo ngayon dito. Opo. Pero doon ho mismo sa blast site, sir, sinasabi na talagang may estilo, no, na maaaring kapareho nga po nung sa pagpapasabog po ng ISIS o Abu Sayyaf. Yun yung mga unang lumabas, no? Pero kayo po mismo, doon sa nakita nyo sa blast site, nakita nyo ho ba talaga na maaaring may koneksyon, na doon sa mga grupo na yan? Ang napag-usapan namin kahapon ng meeting with the Special Investigation Task Group ay hindi endemic yung pipe bomb na yan dito sa area. Okay. So parang sabi nila it's more like dun sa Cotabato or sa nangyari dun sa Lamitan, Basilan.
So kaya nga we are working together with our counterparts, Army and PNP alike. Paspasan namin ito, ipastak namin ito, malaman kung sino nandito para makapagawa tayo ng counteraction sa mga ito. Alright. Matanong ko lamang din ho kayo, panghuli na lamang, kasi may update na ho ba tayo dun sa alias Kama na sinasabi ho? Kasi initially, may tinuturo ang AFP, no? Pero turned out na pinakawalan din dahil hindi daw ito yon. Sino po? Yung alias Kama. Nung nasa meeting kami, we were informed na na-pick up yan si Elias Kama. No? I am not privy to that operation nor was informed. So, siguro hindi ako competent to talk on that matter. All right, sir. At siguro paalala na lamang po para pa rin po dun sa mga kababayan natin na nababalot pa rin ng pangamba at takot pa rin po dahil po sa nangyaring ito. Opo. May paalala ho kayo? Po? So, lahat po ng posibilidad na security measure, lahat po ng efforts ng gobyerno ay nakatutok dito para ang pamayanan natin ay manatiling payapa at ligtas. So, galing po sa ating presidente, there is a tall order for us to resolve this para ang mga tao ay ligtas. Opo. Maraming pong salamat, sir, sa inyo pong binigay sa aming oras. Ito po sa Balitang Hali. Maraming pong salamat din. Yan po naman si Attorney Moises Tamayo ng NBI Western Mindanao.